Another new loan app po. Bagong Easy Loan App po. Yes, Easy ang pangalan ng loan app na ito. Which is may nagpa-review sa akin talaga na viewers nito. Sabi niya dito, "Hi Mami Yam, pwede po ba review si Easy Loan?" Yung logo niya is may E. Then, tiningnan ko siya guys agad sa Google Play Store at hindi ko po siya makita. So, sinearch ko po siya naman dito sa V-App Store kasi sabi ko nga sa inyo, kapag may mga loan app po na hindi tayo makikita, sa V-App Store ko siya sinesearch. At nakita ko nga itong logo na ito. Dalawa actually yung lumabas dito na logo. So, magkaiba po sila ng logo. I don't know kung iisa lang sila. So, tsaka ko na i-review itong si Easy Loan na the orange one. Si blue logo muna yung i-review natin since ito ang ni-request sa akin. So, mababa ang rating siya dito sa V-App Store at meron pala siyang 1,000 downloads. And then sa app info niya, last April 2025 daw po siya. Nagkaroon ng update. Anyways, dinownload ko yung app. By the way, under nga po pala siya kay Second Pay Financing Incorporated, which is, binisit ko siya sa SEC website. Hindi ko naman siya makita. And guys, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Kapag nagdo-download ako ng loan app dito sa V-App Store at ma-detect ng V-App Store na available pala siya sa Google Play Store, magko-connect po siya doon. Magdadirect po siya doon like this one. Available po pala itong si Easy Loan sa Play Store at kailangan ko po siyang i-update from Google Play Store para mag-direct ako doon. So, kailangan yun. Pero of course, meron tayong protection from the Google Play regarding this loan app. So, nakalagay dito guys, no, na na-release siya this April 2025 at nag-update siya nung March 24. Bakit siya nag-update nung March 24? Parang magkabaliktad, ano? So, anyways, so after ko po siya ma-update sa Google Play Store guys, pinuntahan ko si Google Play para makita nyo rin, no, paano nga ba i-search itong si Easy Loan kasi kanina hindi ko nga siya ma-search kahit nag-type na ako ng Easy Loan. So, kaya pala hindi ko siya ma-search guys. Kailangan saktong-sakto talaga. Kailangan pala pagdikitin yung Easy Loan. As in, ganito yung spelling. Ganun siya kahigpit para lumitaw si Easy Loan app. So, like that one. Nandiyan pala talaga siya. So, ganun yun ha. Baka magtanong na naman kayo, hindi nyo makita sa Google Play Store. Anyways, inopen ko po yung app after ko ma-install at ma-update sa Google Play Store. So, I need to allow the notification here. And then, ito nga. Kailangan kong i-agree yung user's privacy policy nila dito. And then, kailangan nga din po ma-permit or ma-allow to para makapag-proceed po ako sa application. So, hindi ko po itong agree. And ang dami pong mga loan app pala dito, guys, na nakapaloob. So, dito si Easy Loan, si Express Loan, si Instant Loan na naman, si Secure Loan. So, ang dami niya mga kapatid, guys. And pare-para sila ng loan offer up to 30,000 pesos. Of course, dito tayo mag-a-apply kay Easy Loan. Kasi ito nga yung purpose natin, di ba? Paklik lang natin itong apply now. And then, here po, I need to provide my mobile phone number. And then, i-enter din po natin yung code na isinisend po nila sa atin. And then, we need to create a password here. And medyo weak yung password nila kasi kahit pare-paras na number lang yung i-enter natin is magpuproceed siya at magka-create siya. So, anyways, after po natin ma-provide yan, i-agree lang natin to user's privacy policy and then sign up lang tayo since wala akong account dito. Then, right after po nito, no, so I need to provide the basic information that they need. So, lahat po ng mga naka-asterisk dito is required po. Hindi tayong pwedeng mag-skip dito. So, merong mga hindi naka-asterisk dito sa baba, so hindi kailangan naman. So, my basic information including is my mother's maiden name. So, kailangan pa yun, diba? So, ano kinalaman ng nanay ko? So, anyways, the gender as well, the date of birth, the addresses, educational situation talaga, marital status, and then the email. So, anyways, kapag po na-provide ko lahat to, so, next step tayo, which is the contact information na po. So, magpo-provide tayo lahat dito hanggang 3 contact information kung nare-require nila since naka-asterisk lahat to. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng naka-asterisk is kailangan natin i-provide. Then, magdo-direct po siya sa ating phone book list. Provide lang po natin again, once again, then move on tayo. And then, next po is the social and additional information. Bakit may ganitong social and additional information? At eto ha, Facebook link po yung hinihingi niya dito and Viber. So, kahit ito lang daw po yung i-provide natin since ito lang yung dalawa na naka-asterisk dito. At link po talaga hinihingi nila ha, hindi lang talaga username link. So, it's up to us kung paano natin didiskartehan to. Pero for me, naglagay lang ako dyan ng www.facebook.com. Yun lang, wala akong nilagay na kahit ano. And after that, I need to provide daw my Viber account. So, kayo nang bahala dito, dumiskarte ko anong gusto nyong ilagay. Basta kailangan natin silang ilagay dito para makapag next step tayo. Well, next nito is the identity information po, which includes the type of our ID, our IDs, the photos of our ID, the ID number, and our name. So, in this portion po, ID details po and self-verification
verification po yung hinihingi po nila dito. Which is, ito po yung mga IDs po na nire-required po nila. Actually, limited lang siya guys. Ito lang. SSS, UMID passport, driver's license, and then PhilSys ID lang. So, pipili po tayo ng isa lang po dito. And then right after that, pipicturean po natin yung ating ID and then magpipicture din po tayo na hawak natin yung ID natin and then fill upan po natin yung ID number, last name, and first name. And then next po is the liveness detection or the self-verification na po. Dito po nare-require nila tayong mag-turn to the left, turn to the right, blink. Ano lang naman sa self-verification. And then after that, may credit limit daw ako dito na up to 30,000 pesos and may minimum ako na 1,000 pesos lang. So this is not final yet guys, pero tingnan nyo ha, kung 30,000 pesos yung i-grab ko na loan offer nila, ang marireceive ko na lang daw is 28,650. So, hindi po siya buong matatanggap. At 3 daw yung installment term ko dito and hindi siya pa 7 days to pay guys. Hindi rin siya pa 15 days kundi monthly po yung payment natin dito. 3 months to pay. And kung makikita niyo po yung repayment plan niya dito, monthly magbabayad ako ng 10,000 pesos to make it 30,000 pesos. So, sounds okay kung ito yung i-base ko. At nakalagay nga po dito, kaya hindi po siya buong matatanggap kasi meron siyang hinihing handling fee na 1,350 pesos. At may APR daw siya or annual percentage rate po na 18%. So, mababa lang siya kung i-base nga natin dito guys, no? So, yun nga lang, hindi natin siya buong matatanggap. Yung handling fee niya po is 4.5% of the loan amount. Yun po yung kinakaltas niya. Pero kahit paano, okay lang. Kung sakaling legit talaga ha, na makakapahutang talaga tayo ng ganitong amount. Since guys, alam niyo naman, kapag sinusubukan ko yung mga ganito, nagsisimula talaga ako sa pinaka-minimum amount to withdraw kung ang purpose ko lang naman is itry ko siya and isi-share ko siya sa inyo. So, binaba ko siya sa 1,000 pesos lang. 3 installment term pa din siya. Monthly din daw yung payment ko. At ang ma-receive ko po is 955 pesos lang dahil meron siyang handling fee sa akin na 4.5% which is 45 pesos. So again, kung i-base ko nga siya dito sa installment plan ko, napakaganda no, monthly siya, 3 months to pay, is talaga naman, i-grab mo talaga. Sino ba namang hindi i-grab yung ganitong loan amount? Anyways guys, meron tayong withdrawal channel dito kung saan natin pwede i-disburse tong loan offer natin. So, kinlik ko po sa GCash. And after ko po malink yung aking GCash account dito guys, so nag-direct siya sa pinaka-dashboard ko dito kay Easy Loan. Nakalagay dito, under review na po ako. So, hopefully, no, ma-approve tayo dito. Kasi maliit lang yung kinakaltas niya sa atin. Unreasonable siya kung i-base natin dito. But guys, unfortunately, rejected po ako. So, nakalagay dito, your order is not approved. Please apply again in 7 days. So, sayang, no? Kasi reasonable pa naman. Napakaganda pa naman ng loan offer niya. Sayang lang dahil gusto ko nga siyang itry. Kaya nga, diba, nag-try akong mangutang dito kasi reasonable siya and medyo promising siya kung i-base ko nga doon sa loan summary niya. Kaya nga, nag-try lang ako ng maliit na amount. So, I don't think then na i-recommend ko siya sa inyo since marami nga siyang mga nire-require like Facebook link, Viber account. So, ayoko makipagsapalaran kayo sa ganun. Pero, kayong bahala kung gusto nyong diskartian yung portion na yon. Pero, kung in terms naman sa loan offer, sana nga, totoo yung pinapakita niya sa atin. Mukha naman talagang reasonable. But, doesn't mean na okay siya kasi wala pa nga tayong final dito. Anyway, sino nakapag-try na dito kay Easy Loan App? So, paki-comment down below naman po, legit ba na ito talaga yung matatanggap natin based doon sa loan summary niya. So, don't worry, palagi naman ako nagkakaroon ng mga update, lalong-lalo sa mga bagong loan app at existing loan app na nagkakaroon ng update at nagbabago-bago ng pangalan. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. I hope po may natutunan sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!